Isang dalaga, nagulat ng magising na nasa isang kumot ang binatang hindi kilala. Paano kung magiging boss niya pala ito? Ano kaya ang kapalit ng malaking kasunduan na iaalok sa kanya? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tinamaan ng sinag na araw mula sa light pink na manipis na kortina ang mukha ni Rachel na nagpagising sa kanya. Minulat niya ang kanyang mga mata at napapikat muli. Ikinurap niya ang kanyang mata para mag-adjust sa liwanag na bumabati sa kanya. She rubbed her eyes at saka tumingin sa kanyang paligid. Kita niya na currently na nasa sariling bahay siya. She looked down on her body. Nalaman niya na siya ay hubad. Kaagad siyang nahiya at sinubukan takpan ng mga pribadong parte ng kanyang katawan gamit ang kanyang mga braso. Muli siyang tumingin sa paligid niya at nakarinig ng isang paghilik sa tabi niya. Tumingin siya sa kanyang kaliwang baba at nakita ang isang lalaki na hindi niya kilala. Hubad din at tulog. Nakahiga ang lalaki sa sahig. Katabi ang sofa kung saan nakatulog si Rachel. At nakabalot din ang lalaki sa kumot. Nanlaki ang mga mata ni Rachel at agad hinablot ang kumot mula sa lalaki at itinapis sa kanyang sarili. Agad siyang napatakbo papunta sa kanyang kwarto sa taas para magbihis. Pero sa kanyang mga malalakas na yapak ay nagising ang lalaki at nakita si Rachel na tumatakbo papunta sa taas. Napansin din niya na hubad siya kaya't madali niyang kinuha ang kanyang pants na nakahiga lang sa kabilang side ng silid at madalian itong sinuot. Saktong pagbotones at pagzip niya ng kanyang pantalon ay nakababa na si Rachel, bihis na ang babae. Sandali. Madaling hinarangan ng lalaki si Rachel. Balak sana na magpaliwanag sa pagyayari. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ay inunahan siya kagad ni Rachel. Kailangan ko nang pumunta sa trabaho. Last night was fun, but let's just try to forget about it. Wika ni Rachel as she walked past him at papunta na sa pintuan. Pero bago buksan ni Rachel ang pinto, huminga siya ng malalim at inilabas ito. Hinirap niya muli ang lalaki. Anong pangalan mo ulit? Tanong niya sa lalaki. Medyo nagulat at nagtaka ang lalaki sa katanungan ni Rachel. Pero sinagot na rin niya ito. Pablo. Rachel. Goodbye, Pablo. Sagot ni Rachel at saka umalis. Ilang minuto ang lumipas. Kakarating lang ni Rachel sa airport. Madali pa rin siyang tumungo sa flight na assigned siya. Kakalipat lang ni Rachel sa bagong airline. Kaya't hindi pa niya masyadong sanay ang bagong schedule. Ang kanyang mga makakasama naman sa flight, kung saan siya assigned, ay mostly hindi pa niya kilala. Pero hindi naman siya napapalibutan ng strangers pagdating sa staff sa buong airline. May iba rin siyang mga kakilala doon dahil galing sila sa old airline na pinagtatrabahuhan ni Rachel. Siya ang pinaka-late na flight attendant. Ang mga pasahero ay hindi siya pinapansin, pero pinapansin siya ng mga empleyado ng airline. At siya na lang hinihintay na crew para sa meeting na magaganap before the boarding. In fact, delayed ang flight. Sino bang hinihintay natin? Tanong ng captain sa ibang crew members. Yung bagong flight attendant po. Sagot ng lead attendant at nanatiling kalmado. Sumimangot ang captain. Bago siya tapos late na agad? Paano siya natanggap sa kumpanya? Aniya na parang galit. As if on cue, nakarating na si Rachel. Haggard na haggard. Present. Aksidenteng sigaw ni Rachel. Tumatayo ng maayos at nakita ang mga crewmates na nandun na ang lahat. Tiningnan nila si Rachel na malaki ang mga mata. As if nakakita sila ng multo. Sumimangot si Rachel at nagbulong ng sorry. Okay, good. Nandito na kayong lahat sa wakas. Sabi ng captain at kinalma ang sarili. Doon na niya sinimulan ang pag-review ng flight schedule, safety concerns, at sumunod doon ang pagpapakilala ng mga piloto.
I'm Captain Brian Stephen Santiago, and this is our co-pilot, also known as First Officer. Tuloy na pagpapakilala ni Captain na si Brian. At sa oras na binanggit niya ang sariling First Officer, pumasok ang isang lalaki na tila pamilyar kay Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Rachel nang makita niya ang co-pilot. This is Pablo Garcia. Tinapos ni Brian ang pagpapakilala at sumunod ay ang identities ng ibang staff na makikita sa eroplano. Si Pablo Garcia, ang lalaking naka one night stand ni Rachel kagabi. Nagpakilala muna ang lead flight attendant at sa kasunod kinilala ang ibang flight attendants. At habang nangyayari yun, nakatitig lamang si Rachel kay Pablo. Nakabuka ang bibig sa gulat. At nung turn na niya na papakilala, she snapped out of her trance at nagdesisyon na maging profesional sa nangyari. Oh yes, I'm Rachel Michaela Sagrado. Pagpapakilala ni Rachel, secretly glancing at Pablo. Napansin niya na parang wala lang kay Pablo ang pangyayari at walang reaksyon ng lalaki. Natuwa si Rachel inside dahil pinili rin ni Pablo na magkunwaring hindi sila magkakilala. Pagkatapos ng further guidelines, ay sumunod ang pag-a-assign ng mga lead flight attendants sa bawat flight attendant kung saan cabin sila. At nagkataon na ang cabin na naka-assign kay Rachel ay ang pinakamalapit sa cockpit. Nagsipuntahan na silang lahat sa kanilang assigned areas. Habang naiwan mag-isa sa first class cabin, ang naka-assign kay Rachel, sina Pablo at Rachel since may inaayos pa ang captain sa cockpit. So wow, here's the lady na pinaalis ako kanina sa bahay niya. Si Pablo na ang unang nagsalita. Umirap si Rachel. Medyo naiinis sa sinabi ni Pablo. Well, let's just keep it professional. I like this job and it's my first day. I don't want to be that girl who sleeps with her superior. Nor, I don't want to be a cliche. But, let's do ourselves a favor and keep it professional. Yun na lang ang sinabi ni Rachel. At ang natanggap lang niya kay Pablo ay isang, okay. Ilang minuto pa ay nagsimula na ang flight. At during the flight, hindi inaasahan ni Rachel ang daming utos sa kanya ng lead flight attendant, or also known as the head stewardess. Sunod-sunod ang mga utos, kasabay pa ang request ng mga passengers. Sagrado, don't forget the drinks that the passengers from earlier requested. You're not just going to stand there. Kailangan mo ring maglakad-lakad at i-check kung ano ba ang kailangan ng mga pasahero. Sagrado, huwag mo kalimutan na mag-offer ng snacks. Kunin mo yung food cart. Bilis. At kung ano-ano pang utos ng head stewardess. At kalmado pa ito. Pero, rinig ang galit. Ilang utos pa ay nakakakuha na ng break si Rachel. Mula sa head stewardess. Tumungo siya sa food area kung saan nakikita niya ang tagaluto na patuloy na naghahanda ng pagkain. Kumuha siya ng inumin para i-refresh ang sarili. Are you okay? May nagtanong sa kanya. Nagulat si Rachel at hinarap ang nagtanong. Nakita si Pablo na may hawak na isang baso ng tubig. Nandito rin para uminom at refresh ang sarili. Okay lang ako, sagot ni Rachel at madaling naglakad patungo sa cabin door para umalis sa food area. Sure ka? Mukhang haggard at pagod na pagod ka eh, sabi ni Pablo at tiningnan si Rachel. Oo. Now, can you stop looking at me like that? Inis na sabi ni Rachel. Like what? Like I've seen you naked? Tanong ni Pablo, bilang pang-aasar. Umirap si Rachel, pero hindi napagilan na napangiti. You're so annoying. At saka naglakad papalayo. Patuloy ang flight. At sa halip na gumanda ito para kay Rachel, ay naging worse ito. Madami siyang mistakes na ginagawa. Typically, bad service sa mga passengers. She accidentally mixes up the request of snacks or drinks of the passengers. At aksidente rin niyang nagawa ang pag-oversee sa isang pasahero. Sagrado, you must avoid over-serving our passengers. Pinagsabihan siya kaagad ng head stewardess habang inaasikaso ang nalasing na pasahero. I will deal with them and go back to doing the rest of your job. Dagdag ng head stewardess. Galit pero kalmado pa rin ang tono at itsura.
Hindi lang naman yun ang maling nagawa ni Rachel. Marami pa. Dahil nagmamadali siya kanina, medyo hindi maayos ang kanyang uniform at pinagalitan siya ng pabulong. Napahikap siya sa harap ng head stewardess na hindi sinasadya at pinagalitan din siya dahil bawal matulog during work hours or umidlip. At sunod-sunod ang pagkakamali na halos napahiya si Rachel. Actually, napahiya talaga siya. Sagrado, yung uniform mo hindi maayos. Hindi ka ba nakakuha ng sapat na tulog kagabi? May I remind you, hindi ka pwedeng magpakita na inaantok ka habang nasa shift hours ka. Ayusin mo, Sagrado. Baka mawalan ka kagad ng trabaho. Ano ba yan? Ba't mo aksidenteng na-switch ang request? You are not allowed to receive tips. Kung may problemang pasahero at nagre-reklamo sa'yo, dahil gusto niya ay magpapalit ng seat, then ilapit mo sa akin. Huwag kang magmarunong. Yun ang mga iisa sa mga sinabi ng head stewardess kay Rachel na may halong kalmadong tono at galit. At dahil sa daming pagkakamali, nagpatawag muna ng emergency meeting ang head stewardess. Sinabihan ni Olivia si Captain Brian tungkol sa pangyayari sa ilang sandali pa. Nung naglanding sila at nagkaroon ng layover sa Japan, Kansai Airport, sa may hallway na connected between sa first class cabin and cockpit, doon nagkita-kita mga flight attendants at ang dalawang piloto. Ano ba ito, Sagrado? Ba't ang dami mong mali? Parang gusto mong masasante sa first day mo eh. Sabi ni Olivia na naiinis. Do you want this job? Tanog niyang sarkastiko. Sumimangot si Rachel at tinanguna lang ang ulo. Grabe, first day na first day? Palpak agad. Sigaw niya sa kanyang isipan. Sagrado, answer! Olivia demanded. Sandali, Olivia. Hinay-hinay lang. Biglang nagsalita si Pablo. Kalmado rin ang tono. I mean, you are giving her a hard time. I'm giving her a hard time? Aba, kung hindi niya yun kaya, mag-resign na siya. Argumento ni Olivia kay Pablo. Well, that's kinda unfair. Tandaan mo, baguhan siya rito. So, kailangan niyo muna mag-adjust to new environment and new faces ng mga katrabaho niya. International flight to. Hindi kagaya ng mga flights niya na domestic in other airlines. Pagrason ni Pablo. Sunod-sunod kasi ang pag-utos mo. Ginagawa pa ni Sagrado ito tapos may bagong utos ka na. Kinunat ni Olivia ang kanyang noo. Pwes, wag siyang mabagal. No. Huwag kang masyadong magmadali. I know na as a flight attendant, you have to be quick, but not to the point na kailangan na niyang maging the Flash. Sabi ni Pablo, na tila kalmado pa rin. Teka nga. So, you are on her side? Tanong ni Olivia. I'm not. I'm just trying to understand things in her perspective. Pagpapaliwanag ni Pablo, habang tinitingnan si Rachel at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Napangiti ng kaunti si Rachel dahil dito. Napansin nito ng iba pa at hindi nila ito nagustuhan. Nagagalit sila dahil sa kalokohan ni Rachel. And what's more, kinakampihan siya ng kanilang first officer na si Pablo. Halos lahat ay galit maliban kay Pablo at ang isang flight attendant na si Jeric. Si Jeric ay dating katrabaho rin ni Rachel mula sa old company niya. Siya ang gay friend ni Rachel. Pinanunood ni Jeric ang nangyayari at gustuhin man na ipagtanggol si Rachel, hindi niya magawa dahil sa kaayawan niya na mapapagalitan rin. Listen, Olivia. No, you listen, Pablo. Pumalpak na yung tao eh. Kailangan sabihan, huwag ipagtanggol. Pinutulan ni Olivia si Pablo, crossing her arms in anger. Hindi mo ba naisip na baka dahil nagkakamali siya dahil bago siya rito at kabado lang siya sa first flight niya? Give her some time, miss. Malay mo, sa next hours ng flight ay hindi na siya pumalpak. Wika ni Pablo, nangiti sa tuwing tinitingnan si Rachel. Hindi alam ni Rachel kung dapat ba siyang mainis sa pag-point out ni Pablo sa kanyang kapalpakan. Umatuwa dahil ipinagtanggol siya ng lalaki. Either way, mula sa mga sinabi ni Pablo, ay kuwalma na si Olivia.
Alright, fine. We'll let this slide. For now, sabi ni Olivia na pataray habang tinitingnan niyang masama si Rachel as she's gonna give her a review. Rachel gulped nervously. Medyo natakot na. Tumango na lamang siya kay Olivia. Promise po, pag-iigihan ko po sa susunod natin na flight. Sabi niya kay Olivia. Na-attempt ni assure ang head stewardess. Pero inirapan lamang siya nito. Bumukas ng pinto sa cockpit. Brian coming out. Crew, I received news mula sa air traffic control. He informed them. And sadly, hindi muna matutuloy ang flight natin. Diretso sa Chicago. Balita ni Brian. Sumimangot sina Pablo mula sa balita. Bakit daw, Kap? Paano yung mga pasahero natin na nag-aantay doon sa airport? Well, due to weather conditions at malaki raw mga tipak ng mga snow para sa runway at landing. Delikado biyomahe. As for the passengers, let's hope na safe na silang magbiyahe bukas and fly with us so we won't have to deal with refunds. As of now, ituloy lang natin ang same routine for the passengers and inform them about the delay or our overnight layover. Paliwanag ni Brian at napabuntong hininga na lamang. Amorsolo, come with me. Tinawag ni Brian si Olivia at pinasunod ang babae sa kanya papunta sa loob at nagsara ng pinto at natahimik ang rest of the crew. Ay nako, minalas lang talaga tayo. Una yung newbie na flight attendant. At ngayon, eto, sabi ng isang flight attendant. Kumunatan noon ni Rachel. Oh, ano na naman? Technically, minalas lang talaga tayo at sinabi lang niya na nagsimula yun sa'yo. Pero don't worry, hindi mo namang kasalanan yung unsafe and bad weather, diba? Sabi ng isang lalaking flight attendant, mas kalmado at unang nagsalita. Sumimangot si Rachel. Alam ko naman na pumalpak ako pero wag naman natin itong idiin sobra. Magdasal na lang tayo and think positive na makabiyahe tayo bukas agad. Sabi ni Rachel, sinusubukang ilighten ang sitwasyon. Sumimangot sila sa sinabi ni Rachel, maliban kay Pablo. If na-cancel itong flight, wala naman magiging problema sa mga sweldo natin. After all, once a flight is cancelled, the customers are entitled to ask for a refund or hindi kaya we have to accommodate them in a hotel. Nagsalita na si Pablo. Tsaka nakakaawa lang ang ibang pasahero dahil pagod na sila at ang iba dyan ay nagmamadali na kung ano man ang appointment nila sa paglapag. Tas nasasayang din ang pera nila. Dagdag niya habang tumingin kay Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Rachel kay Pablo. May sasabihin sana, pero hindi na itinuloy. Napaisip na lamang si Rachel kung bakit parang contradicting na si Pablo sa kanya. Teka, parang malas din ang tingin sa akin ng lalaking ito. Bulong niya sa kanyang isipan. Lumabas na sina Olivia at Brian mula sa cockpit with a frown. So ito na muna ang gagawin natin. Thus, i-check-in tayo ng company to the nearest airport sa hotel. At magpahinga muna tayo doon for a night. Kaya siguraduhin nyo na makakakuha kayo ng maayos na tulog. Sabi ni Brian habang nakatingin kay Rachel habang sinasabi ang parira lang maayos na tulog. Nakatingin siya sa akin. Isip ni Rachel na medyo kinakabahan. Tumango ang lahat nang nagsitungo sila sa area sa aeroplano kung saan ang kanilang luggages. Sumunod sa mga announcement ay ang pag-assist ng mga ground assistants sa pasahero para sa kanilang pick-up to the airport kung saan sila maka-accommodate for a night. Sinuot na rin ni Rachel ang mga coat, scarf at iba pa na dapat suotin for a cold winter. Habang kinuha ang luggage niya, dumating si Brian sa area kung nasaan si na Rachel ngayon. Dala ang pilot's bag. So, magsistay lahat sa Hotel Nico Kansai Airport. Pag-a-announce ni Brian sa kanila. Medyo nagulat si Rachel
nang marinig ang boses ni Brian. And what's more, staying in the same hotel kasama ang lahat? Tanong ni Rachel sa isipin niya. Like, kasama si Pablo? Kinuha ni Rachel ang kanyang luggage at hindi sinasadyang napatingin siya kay Pablo sa mga mata. Tumingin naman pabalik si Pablo kay Rachel. Kinuha rin ng lalaki ang kanyang luggage. Isang nagtatakang tingin ang ibinigay ni Rachel kay Pablo nang mapansin ni Rachel ang kakaibang pagtitig ni Pablo sa kanya na tila ba isang titig na may ibang kahulugan nang malamang they are going to stay in the same hotel for a night. At doon na nga po nagtatapos ang ating Kabanata 1. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang mangyayari doon sa layover nila sa Japan. Magkakaroon kaya ng chance na mapalapit ang dalawa sa isa't isa? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Looks like sasama ako sa get-together niyo. Oh yeah? After all, you're playing as my girlfriend, right? Tanong ni Pablo kay Rachel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Namang umiwas ng tingin si Rachel mula kay Pablo. Sinusubukan makalimutan ang pamamaraan ng pagtitig ni Pablo sa kanya. She shivered a bit dahil sa alaalang iyon. Focus, Rachel. Huwag mo siyang pansinin, sabi niya sa kanyang sarili. Tumungo na si Rachel papunta sa labas ng Kansai International Airport. Dala ang kanyang luggage kasama ang mga crewmates niya. Sa may labas ng airport, habang hinihintay ang kanilang service upang dalhin sila sa airport hotel, nakaramdam ng tapik sa balikat si Rachel. Rachel turned around at doon nakita si Jeric na nakangiti sa kanya at kita ang medyo kahiyaan sa ekspresyon ng mukha ng kaibigan. Rachel, sorry pala kung hindi ako nakapagsalita kanina at hindi kita na ipagtanggol nung pinagalitan ka kanina, sabi ni Jeric at narason ang dahilan na takot lang din siya mapagalitan. Ngumiti si Rachel, not really minding the fact na hindi umiimik si Jeric kanina. Sus, okay lang yun. Kesa naman na napagalitan ka rin. Okay na rin na hindi ka umimik kanina. Ayaw naman kitang madamay sa gulong binasok ko kanina eh. Wika ni Rachel, comforting Jeric's guilt. Nawala ang hiya at lungkot sa mga mata ni Jeric. Isang masayahing ngiti na lang ang natira. Pero in fairness ipinagtanggol ka ng poging co-pilot natin. Pang-aasar ni Jeric, napabulong. Umirap si Rachel sa bulong ni Jeric at ngumisi. Pogi siya? Hindi rin. Bulong niya kay Jeric, glancing at Pablo, then back to Jeric. Humalakhak na mahina si Jeric. Umirap din sa binulong ni Rachel, tsaka kumalma. Dumating na ang kanilang mga service rides. Pinagdasal ni Rachel sa kanyang isipan na sana hindi sila magkasama ni Pablo sa isang sasakyan. Oh, please lang. Magkasama na kami sa isang flight, sa isang hotel. Huwag naman kami sanang ipagsama sa isang sasakyan. Dasal niya sa kanyang isipan. Fortunately, natupad ang kahilingan ni Rachel. Tiningnan Rachel si Pablo na sasakay sa ibang sasakyan. At doon niya nakita ang isang unreadable expression sa mukha ni Pablo. Hindi ma-figure out ni Rachel kung anong ekspresyon ang ipinapakita ni Pablo. Hindi na niya ito pinansin at sumakay na lamang kasama ni Jeric sa sasakyan. So, anong plano mo sa natitirang oras? Tanong ni Jeric na upo sa tabi ni Rachel. Oh well, magkukulong na lang siguro sa kwarto ko. Tapos magpapahinga. Sagot ni Rachel, sabay inat ng kanyang mga braso. Ikaw? Tanong ng babae pabalik kay Jeric. May imimit ako sa baba ng hotel. So go enjoy yourself muna.
Sagot ni Jeric at tumango na lamang si Rachel bilang response sa sinabi ng kaibigan. Pagdating sa hotel ng mga crew, kanya-kanyang check-in sila at nagpunta sa kanilang mga kwarto. At tulad ng sinabi ni Rachel, nagkulong lang siya sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang kanyang inimpaking gadget tablet at binuksan ng isang e-book na dinownload at saka nagsimulang magbasa. Yun ang ginagawa ni Rachel sa mga nagdaang ilang oras. Nagkaroon ng mga video calls para mag-update sa taong misteryoso na lagi niyang sinasabihan kung nasaan siya. At dumating ang oras na nainip na rin dahil wala na itong ginagawa. Napabuntong hininga na lamang at tinabi ang kanyang tablet. Nahiga siya sa kanyang kama at tumitig sa kisame. Now what? Ano nang gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Pumasok biglaan sa kanyang isipan ang pagkain at naramdaman ng gutom. Kaya't bumangon siya at lumabas ng kanyang kwarto. Of course, kasama ang susi ng kanyang kwarto at nilak ito. Pumasok siya sa available na elevator at pinindot ang down. Ilang segundo na patungo sa baba. Huminto ito sa next floor pababa at bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Rachel na makita niya kung sino ang tao na gusto ring sumakay ng elevator. At ito'y walang iba kundi si Pablo. Pinanood niya si Pablo na sumakay ng elevator casually, as if walang nangyari sa kanila at yatang di magkakilala. Sumara ang elevator at tahimik itong bumaba at kahit nasa average speed ang paggalaw ng elevator, pakiramdam ni Rachel na sobrang bagal ng paggalaw nito. Pakiramdam niya na parang isang oras na nasa loob ng isang elevator kasama ni Pablo. Hindi nga kami magkasama sa sasakyan kanina. Magkasama naman kami ngayon sa elevator. At mag-isa pa. Sigaw niya sa kanyang isipan. Awkward ang atmosphere at ni isa sa kanila ay di umiimik at halos atakihin sa puso si Rachel dahil sa sobrang katahimikan. At sa sobrang katahimikan ay tila nabibingi na siya. Okay lang ito. Okay lang ako. At least hindi siya nakikipag-usap. Sabi ni Rachel sa kanyang isipan. Pilit na ina-assure ang sarili. Kahit din naman si Pablo ay naiinis na sa sobrang katahimikan at awkwardness that is flying around their atmosphere. Huminga siya ng malalim at nagsalita biglaan na ikinagulat ni Rachel. Saan ka pupunta? Tanong niya. Nag-flinch si Rachel at tumingin kay Pablo. Tinuro niya ang sarili niya as if tinatanong kung siya ba ang kausap ni Pablo. Binigyan siya ng isang look ni Pablo na nagsasabi na si Rachel nga ang kausap na to. Oh, syempre ako. Ano ba naman ang iniisip ko kaming dalawa lang nandito. Sigaw ni Rachel sa kanyang isipan. Kuha lang ng pagkain sa baba. Sagot ni Rachel, sabay tingin sa pintuan ng elevator. Nagawa niyang hindi mag-stutter habang sumasagot. We are staying here for 12 hours in Japan. Why don't you join me and have some fun before flying back to Chicago? Pag-offer ni Pablo habang nakangiti. Isang ngiti na walang tinatagong masamang intensyon. Tumingin si Rachel muli kay Pablo at sinagot. No thanks. Baka mapuyat pa ako at na-late ulit. Pablo clicked his tongue. Shh! KJ, ang boring mo. Pag-comment ni Pablo. Rachel scoffed. Na-offense sa sinabi ni Pablo. Niligay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Me? Boring? Sinabihan mo ako na boring? Sabi niya. Rinig ang pagka-offended sa boses niya. Bago pa makasagot si Pablo, na out of balance biglaan si Rachel nang tumigil ang elevator at aksidenteng napindot ni Rachel ang open button ng elevator, which opened the door. Doon nila nakita ang isang event na nangyayari. Tumingin si Rachel kay Pablo at sumimangot. May pride pa rin si Rachel pagdating sa pagsasaya. Kaya kailangan niyang may pruweba sa lalaking ito na hindi siya boring. She grabbed his arm at kinaladkad siya patungo sa area kung saan nangyayari ang event. Anong ginagawa mo? Tanong ni Pablo. Proving to you na hindi ako boring.
I'll show you how to have fun with me, sagot ni Rachel. Event crush tayo? Dagdag niya na nakangisi. Nasiraan ka na ba ng bait? Mapapahamak pa yung iba dahil sa'yo, sabi ni Pablo. Tumigil si Rachel, hindi binitawan ng kamay ni Pablo habang nakangisi sa lalaki. Kichi ka? Boring ka? Rachel asked, challenging Pablo like how he did it earlier to her. Nakaramdam bigla ng inis si Pablo nang makita niya ang mocking face ni Rachel at narinig ang challenging tone. Sige ba? Agad namang pumayag si Pablo, yanking his hand off of Rachel's grip. Tumuloy sila sa event, kahit hindi sila imbitado. Tumingin sila sa kanilang paligid and walked in like they owned the place. At nakita nila ang dami ng tao na nagiinuman, may ibang kumakain at ang iba ay sumasayaw. Nakita rin ng dalawang mga bakanting lamesa na may tag names indicating na hindi pa nakakarating ang mga taong yun. May nakita si Rachel na isang tag name mula sa isang bakanting lamesa na nakasulat sa kanji at sa ibaba ng characters ay letters na nakatranslate sa wika na maiintindihan ng mga foreigners. Rio. Yun ang first name na nakalagay sa tag name. Sinuot ito ni Rachel at ipinakita kay Pablo. Oh, welcome sir. My name is Rio. Bagay ba? Sabi niya sa lalaki. You do know na most Japanese ay last name basis oftenly kaysa sa first name, right? Paalala ni Pablo. Pero first name na kapag close, diba? Kunwari close tayo, kaya Rio tawag mo sa akin. Sabi ni Rachel. Nakangiti. Tumawa na lamang si Pablo at pinagbigyan na lang si Rachel. Tumingin sa kanyang paligid at kumuha rin ng isang tag name mula sa same table na pinagkuhaan ni Rachel. Nakasulat din dito ang name written in kanji at sa ilalim ng characters ay translated name na Guess, I'm Saki. Sabi niya kay Rachel at tumawa sila pareho. Hinawakan muli ni Rachel ang braso ni Pablo at kinaladkad ang lalaki patungo sa dance floor. Patuloy na tumutugtog ang malakas na music habang sumayaw ang dalawa ng magkasabay. Kembot dito, kembot doon. Patuloy na nagsayawan ang dalawa. Nagtatawanan pa habang sumasayaw. Hindi rin maalis ni Pablo ang kanyang titig kay Rachel, who's dancing happily with a big smile. Nanlaki ang mga mata ni Pablo nang makita niya kung paano kuminang sa ganda si Rachel. Like she became more beautiful. Puminta ang isang ngiti sa mukha ni Pablo habang tinititigan si Rachel na nasayaw. Ilang sayaw pa, tumigil ang dalawa at naglakad palabas. Pawis na pawis ang dalawa. Tumingin si Pablo kay Rachel na napabuntong hininga. Let's grab some cups of coffee muna before going back sa ating mga rooms. It must be very cold and chilly back there, Pablo suggested, which pumayag naman si Rachel. Tumungo sila sa iisa sa mga food courts ng hotel para mag-order ng kanilang coffee. Sabay silang pumila. Nag-uusap habang hinihintay ang kanilang turn. Nag-uusap as if bati na talaga sila from the start. Instant friends, ika nga. Siguro dahil sa instant connection noong nakaraang gabi. Finally, turn na nila. Your order, sir, please? Miss, may I have the Americano, no sugar, no creamer, please? Pag-order ni Pablo sa counter at tumango ang kumuha ng orders at ibinigay ito sa mga naghahanda ng kape. Wow, malakas yun ah. Black coffee? Strong, parang kayang-kayang ipaglaban. Biro ni Rachel at umirap na lang playfully si Pablo, sabay tawa ang dalawa. Tumingin si Rachel sa counter at sinabi ang kanyang order. Caramel macchiato, please. Naupo muna ang dalawa sa vacant seat habang hinihintay ang kanilang orders. And while waiting, nag-uusap na rin sila at nagkukwentuhan hanggang sa naputol ang kwentuhan nang magring ang phone ni Pablo. Pablo excused himself at tumayo muna ng sandali para sagutin ang tawag. Hello, pre. Bati ni Pablo sa call. Pre, kamusta? Bati ng caller.
Richard, high school friend ni Pablo. Okay lang, ba't ka napatawag? Pagre-respond din ni Pablo. Nagtataka sa sudden call ng kaibigan. Well, I know you're flying to Chicago the next day. Huwag kang mawala sa get-together natin, ha? Paalala ni Richard kay Pablo dahil sigurado siya na makakalimutan yun ng kaibigan. On the contrary, hindi nakalimutan ni Pablo yun. In fact, lagi-lagi niya yun naaalala dahil nakikipag-debate siya sa kanyang sarili kung tutuloy ba siya o hindi. Para kasi... see you tomorrow, Pablo. Pupunta ka, ha? Hinangapan ni Richard si Pablo at sumimangot si Pablo at sinabi nilang, Oh, I will let you know. At ibinaba na ang tawag. Bumalik si Pablo kay Rachel na may malaking simangot at napansin ito kaagad ni Rachel. Oh, anong problema? Ba't parang nag-iba ang mood mo? Tanong ni Rachel, concern para sa kaibigan. Ano kasi? Yung kaibigan ko ng high school nasa Chicago ngayon. May get-together daw kami tomorrow night. Kwento ni Pablo. Kumunot ang noo ni Rachel. Hindi maintindihan kung bakit parang malungkot at ayaw sumama ni Pablo. Ba't parang malungkot ka? Ayaw mo bang makipagkita sa mga friends mo? Tanong niya. Tiningnan ni Pablo si Rachel. Diretso sa mga mata. Wala. Gusto naman. Kaso, andun kasi yung ex ko. Ayoko namang mukhang loser sa harap niya at ng boyfriend niyang bago. At ayoko na isipin nila na hindi pa ako nakaka-move on sa kanya. Pagrason ni Pablo. Napaham si Rachel at isang ideya na lang ang pumasok sa isipan niya. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Tanong ni Rachel na nakangisi. At ngumisi rin si Pablo. Nakaisip din ng plano. Yup, sagot ni Pablo. Looks like sasama rin ako sa get-together niyo. After all, you're playing as my girlfriend. Doon sa get-together namin bukas. Tinapos ni Pablo ang sentence ni Rachel. Dudugtungan pa sana ni Pablo, pero napansin niyang may tumatawag sa cellphone ni Rachel. Shell, somebody's calling you. Tiningnan ni Rachel ang kanyang phone at sabay pinatay lang to drop the call. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 2. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin niyo ang mangyayari doon sa get-together ng mga barkada ni Pablo where dadalhin niya ang kanyang kadate na si Rachel bilang kunwaring girlfriend. At sino naman kaya etong laging tumatawag kay Rachel na tila ba kailangan niyang i-update? Bakit kaya ayaw sagutin ni Rachel ang tawag? Gayong kanina, nung nasa room siya, pilit niyang ina-update ang kausap. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. How about 1 million? What? 1 million for one night lang? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kinunot ni Pablo ang kanyang noo. Sigurado ka ba na hindi mo kailangan sagutin yun? Baka importante yan. Tanong niya. Nagtataka kung bakit ayaw sagutin ni Rachel ang tawag. Rachel just shook her head. That's nothing very urgent. Trust me. Sagot niya. Sabay tayo sa kinauupuan niya. Nag-stretch muna si Rachel ng kanyang mga braso at legs. Sige, kailangan ko nang bumalik sa room ko. Pagpapaalam niya sa kasamang lalaki. At tila nagbago ang tono ng kanyang boses. Ganun ang ekspresyon sa kanyang muka. From perky and fun to straight and boring face. Pero hindi ito binigyang pansin ni Pablo. Tumayo na lamang si Pablo at sinimulang sundan si Rachel. Nang mapansin ni Rachel ang pagsunod ni Pablo sa kanya,
Huminto siya at napahinto rin si Pablo. Tinaasan ni Rachel ang kilay ang lalaki at tinanong, "Ba't man ko sinusundan?" Hinihintay niya ang magiging sagot ni Pablo at nakatanggap ng isang ngiti. "Pupunta rin ako sa room ko syempre at ihahatid na kita." Sagot niya kay Rachel. Kumunat ang noo ni Rachel sa sudden offer ng paghatid ni Pablo. She shook her head then smiled. "Wag na, ilang hakbang lang naman papunta sa room ko eh. Kaya ko na," sabi niya. "But I insist," wika ni Pablo. Determinadong ihatid si Rachel. "Tsaka good practice ito since magkukunwari tayong mag-jowa tomorrow," dagdag niya. Aaminin ni Rachel, tama naman ang sinabi ni Pablo. Kung kailangan nilang magpanggap, kailangan na nilang simulan ngayon para magbukhang totoo ang relasyon nila. "Pero bukas pa naman yun," sabi ni Rachel sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Pablo, then looked down on his hand that was reached out. Hinihintay si Rachel na hawakan ang kamay niya. "Sige na, I insist," sabi ni Pablo. "And I insist na kaya ko," sabi ni Rachel. Hindi nagbabago ng isip. Sumimangot si Pablo. "Shell, bilis na. Ayoko naman na isang magandang babae na tulad mo maglalakad mag-isa sa malamig na gabi." Wika ni Pablo at tinuro ang mga kamay ni Rachel na nanginginig ng kaunti sa lamig. Dahil nawala na ang pawis nila kanina. Naramdaman nila ang matinding lamig sa panahon sa Japan. Pablo reached out and grabbed Rachel's hand gently. Naramdaman niya ang lamig na nagmumula sa palad at mga daliri ni Rachel. Namula ng kaunti si Rachel nang mahawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang warm, surprisingly, warm hand ni Pablo. Naramdaman niya kung paano uminit ang kanyang kamay ng kaunti. Ang kanyang puso ay agad bumilis sa pagtibok. Tinitigan niya ang kanilang mga kamay at saka tumingin kay Pablo na nakangiti sa kanya. Mainit at comforting kung paano ang paghawak ng kamay ni Pablo sa kamay niya. As if his hand is made as perfect fit for her hand. Nang ma-realize niya ang nangyayari, agad niyang tinanggal ang kanyang kamay sa hawak ni Pablo. "Kaya ko na," sabi niya kay Pablo and walked away. Sumimangot si Pablo. Pinanood niya si Rachel na lumalakad palayo sa kanya at tiningnan naman niya ang kanyang sariling kamay na hawak kanina sa kamay ni Rachel. Malamig na ang pakiramdam nito. "Pablo," narinig muli ni Pablo ang boses ni Rachel at tiningnan ng babae. Doon nakita ni Pablo na muli ang magandang ngiti ni Rachel na nagpatibok ng kanyang puso ng mabilis. "I had fun tonight. At dahil yun sa'yo, thank you. Let's do this again sometime," sabi ni Rachel at saka umalis. Ang simangot ni Pablo ay biglang nagingiti. Huminga siya ng malalim at pautol-utol na sinagot kay Rachel ang, "Sige, see you tomorrow." Narinig ni Rachel ang pautol-utol na sagot ni Pablo kahit malayo na siya. Napatawa na lang siya kung paano nag-stutter si Pablo. Cute at sweet sa kanyang opinyon kung paano sumagot kanina ang lalaki. Akala niya magiging masama ang kanyang araw hanggang gabi dahil sa nangyari during the flight. Pero mukhang napakaganda ito at napaganda ito ni Pablo. Kinabukasan ay ang pagtuloy sana ng flight. Fortunately, gumanda na ang panahon, kaya't natuloy ang biyahe. Habang naghahanda para sa flight, pumasok sa cockpit si Brian. Kasunod ni Pablo na sumisipol ng isang happy tune. Kung hindi sipol, naghahampa si Pablo. Hindi ito naiwasang hindi mapansin ni Brian na kanilang main na piloto. Ang paulit-ulit na pagsipol at paghaham ni Pablo. Habang dinodouble check ang mga gamit at gagawin ng mga SOP na magsimula na ang paglipad at nasa ere na ang eroplano. "Parang good mood ka ngayon pag-comment ni Brian. Habang nakatingin lang sa harapan at pinapalipad ang eroplano with Pablo's help. "Anong meron?" tanong ni Brian sa sudden good mood ni Pablo. Napatawa na lamang si Pablo sa tanong at komento ni Brian. "Wala Kap. Ano lang, maganda lang tulog," sagot niya habang nakangiti ng malaki. Tumango si Brian while humming. "Well, buti na lang maganda ang tulog mo then,"
Guess that means hindi tayo magkakaroon ng masyadong problema, right? Uwi ka ni Brian habang nakangisi. Babae ba yan? Napangiti na lang si Pablo. Hindi lang naman si Pablo ang good mood, kahit din si Rachel. At dahil sa kanyang good mood, maganda ang performance niya ngayon unlike yesterday. Napansin ito ni Olivia at relieved ang babae dahil hindi niya kailangan mag-deal ngayon sa kahit kaanong kapalpakan ng mga katrabaho. Pumunta sa may food area si Rachel para kunin ang food trolley para mag-distribute ng pagkain para sa mga pasahero. Habang nakangiti na malaki, coincidentally, nandun din si Jeric na napansin ng malapad at ngiti ng kaibigan. Aba, abot matatenga ang ngiti ha. Ano meron? Bulong ni Jeric kay Rachel. Humalakhak si Rachel at tinignan si Jeric na nakangisi. Let's just say na maganda ang tulog ko. Sagod niya at bumalik sa aisle na in charge sa kanya. At di tulad ng kahapon kung saan palpak ang performance ni Rachel sa buong flight. Today, maganda ang performance niya. As if wala siyang ginawang kalokohan kahapon. Aaminin ng mga kapwang flight attendants ni Rachel, mabilis nag-change sa Rachel. Like, literally, overnight. Natuwa sila na hindi nila kailangan mag-deal ng kahit anong problems ngayon at ipinagdasal na tuloy-tuloy ito. Ilang oras pa ay nakarating na sila sa Chicago. Same routine lang sila. Pag natapos ang every flight after ng pasahero ay sila naman. Dala-dala ang luggage. Bumaba si Rachel ng eroplano at lumakad na palabas na parang modelo. Habang naglalakad, biglang nag-appear sa tabi niya si Pablo. In-overtake ang paglalakad niya. Later ha, susunduin kita sa hotel mo. Bulong ni Pablo. Kumunat ang noo ni Rachel. Nagkunwari na wala siyang alam sa pinagsasabi ni Pablo. What? Nagtatakang tanong niya. Biglang napatawa ng mahina si Pablo. Diba kagabi sabi mo sasama ka sa akin later para magpanggap na girlfriend ko? Paalala niyang patawa. Sinabi ko yon? Tanong ni Rachel at nagpatuloy sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Pablo sa gulat. Ano? Ba't parang di niya alam na nangyari yun? Nagtatakang tanong sa isip niya. Pero sigurado siya na hindi imahinasyon ay nangyari noon at totoo yun. Sinundan niya si Rachel palabas ng airport. Medyo matao na palabas since ang dinadaanan nilang crew ay nasa likod. Ilang lakad pa. Hinarap na ni Rachel si Pablo. I didn't mean it last night. I was just having fun. Sabi niya kay Pablo. Kumunat ang noo ni Pablo at binatch ang walking pace ni Rachel. Ano? Anong kalokohan yun? Tanong niya pero hindi ito sinagot ni Rachel at binilisan na lang ang paglalakad. Na tila ba iniiwasan ng binata. Minatch naman kagad ni Pablo ang mabilis na lakad ng dalaga. May magagalit ba? He asked. Oh, it's none of your business now. Pwede ba dumiretso ka na sa hotel mo? My time is so precious. I don't think I can be with you tonight. Striktong sagot ni Rachel at binilisan muli ang paglalakad. Litong-lito naman si Pablo. Bakit biglang nagkaroon ng ganoon na parang straight at boring attitude ni Rachel? Andun ang confusion sa mukha ni Pablo at biglang tumawa as if nagets niya talaga kung ano ang pakay ni Rachel. I get it. So how much? Tanong niya sabay match sa walking pace ni Rachel. Pero hindi siya nakatanggap ng sagot mula sa babae since tuloy-tuloy sa paglalakad si Rachel. How about permanent position? Since contractual ka rito sa airline company, diba? He offered, but still no answer. Mas binilisan pa ni Rachel ang paglalakad. Sumimangot si Pablo at hinabol siya. Rachel, I'm serious. Sinabihan ko ng mga tropa ko kagabi na ipapakilala ko ang girlfriend ko. Which is, ikaw nga kunwari, diba? I can't go back on that word. Ayoko mapahiya. Kaya sabihin mo na lang kung anong gusto mo at gagawin ko or babayaran ko yon kahit magkano o kahit ano pa yon. Pagmamakaawa ni Pablo. Napangiti biglaan si Rachel at inulit. Kahit ano? Yes, kahit ano. Okay,
How about 1 million pesos? Sabi ni Rachel sa masayahin at pilyong paraan. Halos machoke sa sariling hininga si Pablo sa gulat ng halaga na gusto ni Rachel. 1 million? He exclaimed at gulat na gulat. O edi wag, take it or leave it. Rachel taunted habang nakangisi. Alam ko naman, pero 1 milyon para sa isang gabi na ipapakilala kitang girlfriend? Kinlarify ni Pablo ang ibig sabihin niya sa pagkagulat. After all, parang unbalanced at unfair naman sa kanya kung 1 million and 1 night lang ang trading nila. Umirap si Rachel. Tanga ka ba? Ipapakilala mo ako for 1 night as your girlfriend. Tingin mo may maniniwala sa'yo? Siyempre, para maging believable, gawin natin 2 months. Tas kunwari, hindi nag-work yung relationship natin. Tas nag-break tayo after 2 months. Pagpapaliwanag ni Rachel. Pwede mo ibayad ang first half tonight, then second half after 2 months. Ano, deal? Napakamot ng ulo si Pablo. Nagdadalawang isip sa gulo na pinasukan niya. He sighed in disbelief and replied, Deal. Napasagot ang binata na hindi na nag-isip. At kinamayan nila ang isa't isa. Ibinigay ni Rachel ang card na naglalaman ng number niya. 7 p.m. sabihin mo sa akin kung saang hotel, then kita tayo sa lobby. Sabi ni Rachel at saka nag-walk away. Tinanggap naman kaagad ni Pablo ang calling card at napatingin sa walking away figure ni Rachel at pinanunood niya na sumasakay sa isang kotse. Parang halos lahat ay napapalingon sa dalaga kapag naglalakad. Kuhang-kuha niya ang atensyon. Ibang-iba ang karisma. Then pasigaw na sinabi ni Pablo, Oh, sandali! Long dressed, fine dine at... Pero bago pa matapos ang sinabi ni Pablo, sinaraduhan na ni Rachel ang pintuan at kumaripas na ng takbo ang kotse. Ilang minuto pa, nakarating na sa hotel si Rachel. Pumasok siya sa kanyang hotel room at nilabas ang phone at saka tinawagan ng isang taong nagngangalang Mr. D, isang Phil-Am na 65 years old. Hi, Han. Nasa hotel na ako. Yeah, I'll be back in the Philippines in 2 days. Pag-update ni Rachel, once sinagot ng lalaki ang tawag. Good. So, I miss you so terribly, darling. What's your plan while you're there in Chicago? Tanong ng lalaki. Naging hesitant na kaunti si Rachel sa magiging sagot niya. None. Shopping probably. Also, pasalubong na rin ata para sa mga kapatid ko. Sagot niya. She swears. Nakikita niyang tumango ang matanda. Okay. Pwede mong gamitin yung card na supplementary ko sa'yo. Sabi ni Mr. D. Alright. Thank you. I think masama ang pakaramdam ko. Ang haba ng flight at na-delay. I think I have to sleep early tonight. Sabi ni Rachel at agad ibinaba ang tawag. Napaupo siya sa kanyang kama, mag-isa at binabalot ng katahimikan ang kwarto niya. Naalala ni Rachel kung paano niya nakilala ang matandang lalaki. Nasa kolehiyo siya noon, tourism ang kurso sa isang state university. Nakilala niya ang lalaki sa isang travel event dinner kung saan naging parte siya ng assistant ng kanyang professor. Mula sa hirap si Rachel, labandera ang nanay at isang tricycle driver ang tatay. Marami silang magkakapatid at ubod ng kagandahan. Ang kanilang katawan ay pangmodelo. Naalala ni Rachel kung paano magtrabaho sa pagod ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang nanay na halos magkandakuba na sa paglalaba. Para lang mapag-aral nila ang kanilang mga anak. Pangarap ng mga magulang niya pati rin silang magkakapatid na kahit hindi nakapagtapos ang kanilang mga magulang, na kahit hindi sila mayaman o kaya may kaya sa buhay, sana man lang ay makapagtapos ang isa sa kanila at makaakyat sila ng entablado, makakuha ng diploma at naipagmalaki ito sa lahat at masigaw ang pasasalamat sa kanilang mga magulang. Pangarap niya ng buong buo yun para sa pamilya. Pero sa kasamaang palad, nadisgrasya ang kanyang ama noong habang nagmamaneho at naparilisado ang ibang parte ng katawan.
muntika nang mahinto si Rachel sa pag-aaral. Naalala ni Rachel na pumasok ang kanyang nanay sa iba't iba pang racket para gawan ng paraan na mapagpatuloy ang pag-aaral ni Rachel. After all, patapos na rin si Rachel. Kahit isa lang sa kanila ang makapagtapos ay sapat na sana para matupad ang pangarap ng buong pamilya. Halos tumambak na kasi ang utang nila dahil doon. At isang flashback ang nangyari sa kanya. Noong gabi ng travel event dinner, doon natanggap ni Rachel ang balita mula sa tawag ng kanyang kapatid ang nangyari sa kanilang ama. Dalawa lang sa kanilang magkakapatid ang mayroong cellphone at keypad lang iyon. Ate, si Papa! Humahagulgol na kwento ng kapatid. Ano? Ano nangyari kay Papa? Na-aksidente siya. Nang matanggap na Rachel ang balita, halos gumuho ang buong mundo niya. Pumunta siya sa garden ng venue. Gusto niya nang umuwi, pero kailangan niyang tapusin dahil kung hindi, baka hindi siya tanggapin para sa OJT. Nakita na mag-isa lang siya, umiiyak. At doon din siya nakita ng isang matanda, pero gwapong lalaki na ilang taon nang mas matanda sa kanya. Mr. D kung tawagin nila. Tinitigan siya ni Mr. D. Inoobserbahan ng maamo at magandang mukha niya. Nilapitan niya si Rachel at inabot ang isang malinis na panyo. Tears don't look good on your beautiful face, sabi niya. Tiningnan ni Rachel si Mr. D na may mga luha sa kanyang mga mata. Hesitantly niyang tinanggap ang panyo and wiped away her tears. Doon nagsimula ang isang milagro at ang tinuturing niya na isang sumpa, more like a cursed disguise as a blessing. Nagkagusto si Mr. D kaagad sa kanya at nag-offer ng help para ipag-aral si Rachel. Binigyan din niya si Rachel ng sariling apartment. Ang apartment kung saan may nangyari sa kanilang one-night stand ni Pablo. At lahat ng ibinigay ni Mr. D kay Rachel ay may kapalit. At walang iba, kundi si Rachel mismo. Mabigat man sa puso, alam ni Rachel na ang pinasukan niyang tinanggap na offer ay maling-mali. But at that moment, pumayag siyang makipagrelasyon sa matandang lalaki. Alam niya na mali ang maging isang kabet, magulo ng pamilya, at isang relasyon ng mag-asawa. Pero may ibang choice pa ba siyang matupad ang pangarap niya? Pangarap ng mga magulang niya at pangarap ng pamilya niya? At paano pa siya makakapag-aral kung nadisgrasya ang kanyang ama? Minsan, kailangan mong kumagat sa patalim para makuha ang gusto mo at para matulungan ang pamilya mo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang iyong dignidad sa sarili. Playing the fire is sometimes the solution sa mga problema. Dahil doon, never nagkaroon ng committed relationship si Rachel dahil sa konsensya niya kay Mr. D. Ayaw niyang lokohin ng tao. Kahit may nilolokong iba ang tao dahil pamilyado ito. Pero kabit lang siya. Hanggang dun lang. Hindi niya kuha lahat ng atensyon ni Mr. D. Kung ano lang man ang naaambon sa kanyang atensyon, doon na lang siya nagiging masaya. Pinagkakasya at pinaniniwala niya ang sarili niya na hanggang doon na lang siya at wag nang maghangad pa. Kung kaya't paminsan-minsan, hindi niya naiiwasang magrebelde sa sarili. Kagaya ng pagkakaroon ng mga one-night stand doon sa mga nakaka-fling niya. Masakit man, pero dumating sa punto na tinitibayan niya ang loob niya at parang manhid na lamang. Meanwhile, nakarating na rin si Pablo at tumungo sa kanyang room. Ang una niyang ginawa ay tinawagan ng kanyang mama. Isang mama's boy siya, kaya naman nirespeto siya sa mga babae. Always asking for consent. Nire-respeto ang babae kahit anong suot nila at hindi sila ina-underestimate. Unless they're really the one who's really willing to go beyond. Pero bago pa niya madaya ang number, biglang tumawag ang mom niya. Kaya't sinagot ito kagad. Hello ma. Yeah, we landed safe dito sa Chicago. Balita ni Pablo. Hello anak, buti naman. Sabi ng mami niya. By the way, may get together kami rito ng old high school friends ko bukas. Alam mo naman,
Marami nang nag-migrate dito, ma. Pagpapaalam ni Pablo. Ganun ba? Sige, sisiguraduhin mo na presentable ka doon, ha? Miss na miss ka na kita rito. Sabi ng nanay. Opo, ma. At saka miss na miss ko na rin kayo. Sorry po kung naiwan ko po kayong mag-isa dyan. Sabi ni Pablo. Naging malungkot ang tono ng boses niya habang nakasimangot. Okay lang. At hindi naman ako mag-isa eh. Sagot ng mami niya. Kumunat ang noon ni Pablo. Nagtataka kung bakit hindi mag-isa ang mom niya sa bahay. Andyan po ba si Dad? Tanong niya. Yeah, nasa office siya. Sagot ng mom niya. Hindi napigilan ni Pablo ang sarili niya to groan. Haba, himala, mukhang nasa out of town ang girl niya. Nandyan siya. Sabi niya, narinig ang inis at galit sa boses niya. Naalala niya ang mga gabi na nakikita niya ang mom niya na umiiyak dahil sa kanyang dad. Halos nawawala na ang dating ganda since his mom was also a flight attendant nung kabataan niya. Minsan-minsan lang napipinta ang ngiti sa kanyang mga labi at sa kanyang mga muka. At dahil doon, nasasaktan siya sa panluloko ng kanyang ama. Naging dahilan para magkaroon ng gap sa kanyang ama. Ma, ba't mo pa ba pinagtsatsakaan si Dad? Nalungkot at tagalit na tanong ni Pablo sa kanyang mami. At doon na nga po nagtatapos ang ating Kabanata 3. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang mangyayari doon sa pagpapakilala ni Pablo kay Rachel bilang kanyang kunwaring girlfriend. At sino naman kaya ang Mr. D na to na sugar daddy ni Rachel? Ano ang kinalaman nito sa buhay ni Pablo? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Oh, so she's your new girlfriend. Where does she work? What family is she from? And what's your family business? Pag-i-interrogate ng ex-girlfriend ni Pablo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nang marinig ng ma'am ang tanong ni Pablo, sumimangot siya at sinabihang, Pablo, we talk about this. That's enough. Pablo scoffed. Naiinis kung paano magpakamartir ang ma'am niya sa daddy nila. Why, ma'am? Masakit ba marinig ang totoo? Tanong niya. Sarkastiko ang tono ng boses. Aaminin ng ma'am ni Pablo na nasaktan siya sa mga sinabi ng anak. Pero ayaw niya naman na awayin si Pablo dahil siya lagi ay nandyan sa tabi niya sa tuwing kinaiiyakan niya ang asawa niya. At ayaw rin niyang magkagulo ulit. Pablo, I need to go. Bye then. Yun na lamang ang sinabi ng kanyang ina at ibinaba ang tawag. Sumimangot si Pablo at binato ang phone niya sa kama out of anger. Ba't di kasi hiwalayan ng mom ang dad? Wala namang mabuting nadudulot yung loko-loko yun sa bahay eh. Sigaw niya sa kanyang sarili. He's a bastard. Biglang nag-alarm ang phone niya na nakalagay lang sa kama. Kinuha niya ito kaagad at tinignan ang label ng alarm. 6:40 p.m. Fake date with Rachel and get together. Huminga siya ng malalim at inilabas ito. Kalma, Pablo, kalma. Sabi niya sa kanyang sarili para mawala ang nagliliyab na galit niya kanina tungkol sa ama. He took a few more deep breaths and nang sigurado na siya na kalmado siya, sa kanya tinawagan ng assistant niya na nasa Pilipinas ngayon. Ilang ring pa, sumagot na ang kanyang assistant, Miles Luis Gonzalez. Hello po, sir? Sagot ng assistant. May isasend ako sa yung number ng bank account. Then I want you to transfer 500,000 pesos. Utos ni Pablo sa lalaki. Business terms po ba ito, sir? Tanong ni Miles. No, personal. Sagot ni Pablo. Doon din niya naalala na minsan,
Nire-report ni Miles sa mom niya ang mga bank-related activities niya pag lumalampas na sa 300,000. Ayaw niya itong malaman ng ina, syempre. Ayaw niya na mag-alala siya. At pwede bang huwag mo itong sabihin kay mama? Request niya. Kumunat ang noo ni Miles sa request ng boss niya, pero hindi niya na ito question. Sumagot na lang siya ng, "Opo," at saka ibinaba ang tawag. Si Pablo ay nagmula sa sobrang yaman na pamilya. Anak siya ng may-ari ng isang airline company na nasa pangalan ng dad niya. Pero ayaw niya dalhin ang name ng daddy niya in public kahit sobrang laki ng benefit nito. Kaya dinadala niya ang apelyido ng mami niya. Noon, close silang mag-ama. Bonding time pa nga nila ang maglaro at magpalipad ng eroplano. Kaya pinili niya na maging piloto dahil doon. Pero nang malaman ng tungkol sa mga pambababae ng ama niya, nagbago ang lahat. Naging Cold War ito. Ayaw niya makilala na anak siya ng daddy niya. Naging dahilan para dalhin niya sa publiko ang apelyido ng kanyang ina. Nandidiri siya sa kanyang ama, kahit sa pangalan lang. Pero hindi nagbago ang ambisyon niya na maging isang piloto. Kaya't gusto niya na makilala siya bilang isang magaling na piloto at hindi bilang tagapagmana ng isang airline. Tinext ni Pablo si Rachel ukol sa pera at saka naghanda para sa mangyayaring get-together mamaya. Nakatanggap si Rachel ng isang notification na napangiti sa mensahe. Hindi siya ngumiti dahil sa pera, kundi dahil makakasama siya ngayon ni Pablo sa Chicago kahit bilang fake girlfriend man lang. At least, hindi siya lonely at may company siya. Kung tutuusin, hindi naman talaga interesado si Rachel sa pera ni Pablo. Ibabalik pa nga niya ito eh. Sadya lang talaga na nasanay siya na may pera laging kapalit kapag may kondisyon. At doon umikot ang relasyon nila sa pagitan ng Mr. D. Hindi na nagsayang ng oras si Rachel sa pagmumuni-muni at namili na susuotin. Isang red sleeveless turtleneck in a form of cocktail dress at may black na stockings and dark green heels. Nagsuot din siya ng brown trench coat over it. Saka siya umalis ng room niya para bumapa. At sa bawat tao na nadadaanan niya ay napapalingon siya sa kanyang kakaibang karisma at ganda. Tulad na napag-usapan, nandun na sa entrance ng hotel at lobby si Pablo para sunduin si Rachel. Nanlaki ang mga mata ni Rachel dahil aaminin niya na sobrang gwapo ni Pablo tonight. A white long-sleeved polo and a dark blue waistcoat over it. Topping both of them is a navy blue blazer with matching navy blue pants at black shoes. At sa mga mata ng ibang tao, na makita silang mag-asama, nagmukha silang mag-asawa. Well, you look beautiful. Papuri ni Pablo na nagpapula sa mga pisngi ni Rachel. Ngumiti ang babae. I could say the same thing for you. Gwapo ka ngayon ah. Gwapo naman ako lagi ah. Sagot ni Pablo habang nakangisi, pang-asar lang kay Rachel. Tumawa si Rachel sa sinabi ni Pablo at biglang nanlaki ang mga mata when she saw Pablo held out his hand. Shall we, milady? Tanong niya. Namula muli si Rachel at hinawakan ang kamay ni Pablo. Sure, yun lamang ang sinagot niya at saka sila tumungo sa party. Nakarating na sila doon ng ilang minuto na maghawak ang kamay. At nang makita ng mga kaklase ni Pablo sila, binati agad ang mga ito at nagkwentuhan. Oy si Pablo. Pabs, kamusta? New girlfriend? What a beautiful lady. Long time no see, Pablo. Ngumiti si Pablo sa mga bati nila. Okay naman ako. And yes, this is my girlfriend. I want you to meet Rachel. Sinagot niya ang mga tanong nila lahat. Tumango si Rachel sa kanila na may ngiti bilang pagbate. So, paano kayo nagkakilala? Tanong ng isang classmate niya. Tumingin si Rachel at Pablo sa isa't isa at napaisip sila. Dapat siguro pre-practice muna namin ito at nag-rehearse.
Naisip nila. Well, I'm the flight attendant sa airline na co-pilot si Pablo. So, nakita kami through that. Dahan-dahang sagot ni Rachel na para hindi mabuking. Kumunat ang noo nila. Oh, so that's it? Tanong ng isa. Though, nakita lang naman kami during that time. Nagkakilala talaga kaming dalawa nung nasa bar kami. Nagkataon na nagkita kami ulit after namin makita habang nasa biyahe. Kwento ni Pablo. Hinahaluan na konting katotohanan para isalo si Rachel. Tapos nagkwentuhan din sila. Tapos, nakita kami ulit sa work hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Dagdag niya. Tumango sila. Nagagats na ang pangyayari. Gano'n na kayo katagal? Tanong ng isa pang classmate ulit. 3 months? 4 months? Sagot ni Rachel at Pablo. Sabay pa. Nagpanik ang dalawa. Mentally nang biglang hindi naging sync ang kanilang isip. Patay. Biglang tumawa si Rachel. Ha naman, masyadong advance. Sabi niya. What he meant is 4 months but really, it's 3 months, right? 3 weeks, 15 days, 4 hours, 37 and 18 seconds. Siya naman ang sumalo kay Pablo. Dinagdagan pa kung ano-anong parang maging believable sila. Nagbilang naman sa daliri ang mga kaklase ni Pablo at tumango na lamang para lakohin din sila. Nagtuloy ang kwentuhan nang biglang nag-iba ang ihip ng hangin kay Pablo na napansin ni Rachel. Paano pa naman? Dumating na ang ex ni Pablo, si Sheila, at kasama pa ang new boyfriend niya. Tumitig si Pablo kay Sheila, habang si Rachel ay sinundan ng tingin niya at nakita si Sheila. Tinaas ni Rachel ang isang kilay at napatanong sa isip niya, etong bruhang babae ang ex niya? Well, exaggeration at maganda naman si Sheila pero hindi hamak na mas maganda si Rachel. Well, Pablo, may bago ka na pala, sabi ni Sheila in a taunting tone. At sino naman siya? Background? Mayaman ba siya? Anong family business niya? Sunod-sunod na tanong ni Sheila. Sheila? Inimik muna ni Pablo ang name ng babae. She's a very private person. Sagot niya sa mga tanong ng babae. Shh! Private? Or wala lang talagang masabi? Sheila scoffed at inasar si Rachel. Nakaramdam ng inis at galit si Rachel sa loob niya mula sa mga sinabi ni Sheila. Pero bago pa siya makasagot, inunahan na siya ni Pablo. Mind your own business, Sheila. At saka iniwas si Rachel kay Sheila. Sorry about her. Bulong ni Pablo. Yun ang ex mo, right? Oh well. Kung gaano kapangit ang mukha, ganun din ang ugali. Bulong ni Rachel. Huwag mo nalang pansinin. Yun na lamang ang binulong ni Pablo sa kanya, pero natatawa rin sa loob-loob. Lumipas ang oras sa party, na natili na lamang si Rachel na nakaupo sa gilid. Nakain na mag-isa habang kausap ni Pablo ang iba pang mga kaibigan. May I sit here? May nagtanong. Tumingin si Rachel sa kaliwa niya at nakita ang isang gwapong lalaki na nakangiti. Kaibigan din ni Pablo. Tumango si Rachel at napaupo yung lalaki sa tabi niya. Oliver, pagpapakilala ng lalaki. Nilabas ang isang kamay. Ngumiti si Rachel at kinamayan. I'm Rachel. I know, Pablo introduced you to us. Sagot ni Oliver at biglang naging awkward si Rachel. Tumawa si Oliver. No need to be tensed. Mabait naman ako hindi ako nangangagat. Wika niya at nag-relax talaga dun si Rachel. Biglang sumimangot si Oliver. Listen, hindi ako naniniwala na kayo talaga ni Pablo. Sabi niya na napabigla kay Rachel. Nagpanik si Rachel mentally. Iniisip kung ano pwede niyang sabihin para hindi maisip ni Oliver yun. At iniisip kung ano ang intensyon ng lalaki. Pero bago pa siya magkaroon ng chance, nagsalita muli si Oliver.
Kilala ko siya. In love siya kay Sheila. At halatang halata kung paano siya tumingin sa kanya. Paglason ni Oliver. Ayoko lang na gawin kanyang rebound. You deserve so much better. I don't like seeing girls crying for better reasons. Biglang tinaas ni Oliver ang mga kamay niya. Pero hindi kita sinasabihan na hiwalayan mo siya, ha? Sinasabi ko lang na make sure you make the right choice with him. At a word of advice, ihanda mo ang puso mo kasi masasaktan ka lang pagdating sa kanya. Or you can save yourself from the heartaches. Sabi ng binata. Ang intensyon naman talaga ni Oliver ay ang pagiging concern lang para sa new girlfriend ng kanyang kaibigan at hindi naman talaga ipahiya siya. Nanlaki ang mga mata ni Rachel sa sinabi ni Oliver at ngumiti. Salamat sa concern, Oliver. But I'm pretty sure Pablo loves me. Salita at sagot ni Rachel para ipakita ang confidence. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila napansin na from a corner ay nakita sila ni Pablo. Sumimangot si Pablo sa nakikita niya. As if parang naging close ka agad sina Oliver at Rachel. At nakaramdam siya ng lungkot galing doon. Nang tumingin si Rachel sa kanya, pinanood niyang tumayo ang babae. Nang lapitan siya. Pero, bago pa makaabot sa kanya si Rachel, tumalikod siya at naglakad papalayo sa kanya. Nagulat si Rachel sa ginawa ni Pablo. Naramdaman niya na parang iniwasan siya. At sumimangot si Rachel. At tinanong sa kanyang isipan, what's wrong with him? At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata 4. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin nyo ang naging sanhi kung bakit umiba ang timpla ni Pablo. Nagsiselos kaya ito na makita ang kaibigan na kausap si Rachel? Nagsimula na kayang maging totoo ang nararamdaman ng binata sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tila may dumaloy ng mga enerhiya at kuryente sa katawan ng dalawa. Kung kaya't biglang sinunggaban ng halik ni Rachel si Pablo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Lumakad papalayo si Pablo kina Rachel at Oliver. At aaminin niya sa kanyang sarili, hindi niya nagustuhan na nakita niya. Hindi niya nagustuhan kung paano mag-usap na parang close si Rachel at Oliver. At isa lang din ang ibig sabihin nun. Nagsiselos na siya. Inaamin yun ni Pablo sa kanyang sarili. Pero hindi niya ito aaminin sa iba. At saka, mas may importante pa siya na dapat isipin. Ang rason ng pagsiselos niya. Pero bakit? Bakit ako magsiselos kina Rachel at Oliver? Tanong niya sa kanyang isipan. Though, kahit sino naman ay may karapatan na magselos. Pero ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit niya ito pinagseselosan. Napapaisip na lamang siya kung dula ako. Gutom lang ba o dahil sa pagod? Well, normal lang naman siguro na magselos ako. Kasi girlfriend ko si Rachel. Oh wait, fake girlfriend ko nga lang pala siya. So bakit ako magsiselos kung hindi naman totoo ang namamagitan sa amin? Muling pagtatanong niya sa kanyang isipan. Tinignan niya sina Rachel at Oliver at nakita kung paano mag-usap ang dalawa sa harapan niya. Sumimangot siya at napakagat ng labi while clenching his fist in anger. May sumipol sa tabi niya at tumingin siya sa kung sino ang tarantadong namili na asarin siya lalo. Isa sa mga klase niya si Jeremiah. Aba, ayos si Oli ah. Nakikipagkaibigan ka agad kay Rachel?
Pagkomento ni Jeremiah na makita niya sina Oliver at Rachel na nag-uusap. Napaubo na lang si Pablo. Well, you know guys that I'm here. Paalala niya, napainis na tono na boses. Pero instead na sorry ang matanggap niya, nakarinig na lang siya ng tawa mula sa kaibigan. Pero of course I know. Just proud of Oliver, cause he's always the loner of the group. And finally, nakikipagkaibigan na siya. Pagreson ni Jeremiah sa kung bakit sinishare niya iyon. And among all the people he can befriend, pinili niya pa ang girlfriend ko? Pasarkastikong tono na pagtanong ni Pablo. Sumimangot si Jeremiah. Chill bro. Kung makasalita ka, parang gusto mong suntukin si Oli for talking, just talking bro, with your girlfriend. Sabi niya. Unless kung nagsiselos ka and you feel threatened. Pablo scoffed. Bulong niya. Sabay lakad palapit kina Rachel and Oliver. Kahit marami siyang katanungan na hindi niya alam ang sagot, isa lang ang alam niya. Ayaw niya kung paano nagiging close sina Rachel at Oliver sa isa't isa. Rachel, pagtawag niya sa babae. Tumingin si Rachel sa kanya at ngumiti. After all, akala niya nagalit sa kanya si Pablo at iniwasan siya, but she was wrong. Pero ang magandang ngiti ni Rachel ay nabura kaagad nang hinawakan ni Pablo ang kanyang braso at sinabing, uuwi na tayo. Sumimangot si Rachel at bigla na lang hinila ni Pablo para umalis. What? Already? Why? Tanong niya. Nagtataka sa sudden change of behavior ni Pablo. Napansin din ito ni na Oliver at Jeremiah, kaya't nilapitan silang dalawa. Oh bro, what's wrong? Easy lang. Tanong ni Jeremiah habang nakasimangot. Aalis na kayo? Hindi pa nga tayo nakakarating sa inuman part and hindi pa nagsisimula ang mga games. Wika ni Oliver, hoping na mabago ang isip ni Pablo at magdesisyon to stay a bit longer. If I know, gusto mo lang naman makasama si Rachel. Oliver. Isip ni Pablo at inirapan ng dalawa. Tumingin siya kay Rachel na nakasimangot at saka hinila si Rachel palabas ng venue. Come on Rachel, sabi niya firmly. Hindi man lang pinansin ng dalawa at hindi pinapakinggan ang mga pagtutol ni Rachel. Nagbook ng limo si Pablo at hinihintay itong dumating. He tapped his foot impatiently sa mga may semento habang nakasimangot si Rachel at pinapanood ng lalaki. Pablo, ano bang problema mo? Tanong niya, pero hindi ito ang sinagot ni Pablo. Dumating na ang sasakyan at sumakay sila sa likod. Tumingin sila sa harapan at nakita nila na nakataas ang parang harang between the front seat, which is yung driver and passenger seats, at yung back seat. So hindi sila makikita ng driver and limo. Napapasipol si Rachel sa kung ano ang nasa backseat area ng limo, which are some food trays, capboards at iba pa. Isang beses lang siya nakasakay dito, which is noong sinundo siya ni Mr. D noong nag-aaral pa siya. Tumingin si Rachel kay Pablo, hoping na magsasalita na ang lalaki. Pero ni walang imik si Pablo. Ano bang problema? Hindi ka man lang nagpaalam sa mga kaibigan mo at hindi mo man lang hinayaan ako na magpaalam din sa kanila. Hindi ko nga nakausap lahat eh. Sabi ni Rachel. Inaasahan na magpapaliwanag na si Pablo. Pero hindi pa rin nagsalita ang lalaki. At this point, naiinis na si Rachel sa pagiging tahimik ni Pablo. Pablo, gosh, please. Stop being immature. Wika niya. Ipinakita na ang galat sa kanyang muka. Anong sinabi sa'yo ni Oliver? Biglang pagtaas na boses ni Pablo kay Rachel na hindi sinasadya. Kumunat ang noo ni Rachel. Yun lang? Anong yun lang? Sabihin mo anong sinabi niya. Pablo demanded. Nag-shrug na lamang si Rachel. Wala. Kumunat ang noo ni Pablo sa naging sagot ni Rachel. Sigurado siya na hindi yun wala. Ni hindi wala lang ang pinag-usapan ni na Rachel at Oliver. Anong wala? Tanong niya. Kumunat din ang noo ni Rachel. Hindi maintindihan kung bakit nagkakaganito si Pablo at kaunti na lang ay bababa na siya ng sasakyan pag nagpatuloy ito. Ba't ka ba nagkakaganyan? Tanong niya sa lalaki. Pero hindi sumagot si Pablo.
Doon na-realize ni Rachel ang posibleng dahilan ng pagkagalit ni Pablo. Tumango siya na paulit-ulit, showing her realization. Okay, tayo pumunta dito, tapos ganyan ka ngayon. Ano? Nagsiselos ka? Paano kung oo? Mula sa sagot ni Pablo, napatahimik at natulala si Rachel. Pinoproseso ng dalaga ang sagot at namula ng kaunti. Hindi niya inaasahan na magsiselo si Pablo tungkol doon dahil ang usapan nila ay pagpapanggap lamang na magjowa. Hindi na pag-usapan ang involvement ng feelings. Nanlaki ang mga mata ni Rachel at sa kislap mata, sinunggaban niya si Pablo. She wrapped her arms around his neck and shoulders at hinalikan sa labi si Pablo. Nagulat si Pablo sa ginawa ni Rachel, pero hindi siya nagdalawang isip na ibalik ang halik kay Rachel. And thank goodness, may harang between the front seat and the back seat. Habang ang mga braso ni Rachel na nakapatong sa mga balikat ni Pablo, ang kanyang mga kamay naman ay nilaro ang buhok na lalaki, while Pablo wrapped his arms around her slender waist. Naglaro sa isip ni Pablo kung gaano kalambot at moist ang lips ni Rachel. At aaminin din ni Rachel sa sarili niya na kissing Pablo made her feel butterflies in her stomach. Pareho ang kanilang mga puso na mabilis. Totoo ngang may nangyari sa kanila sa unang gabi nilang nagkakilala, pero hindi iyon counted as there was no feelings involvement. It was just purely one night stand. But this time, it's different. Ang halik nila ay mas lumalim, puno ng emosyon, at isang undefined emotion. Emosyon na hindi nila matukoy and all they know is that they want more. Naghiwalay sila sa isa't isa ng kaunti, mga segundo, at hinalikan muli ang isa't isa. This time, Pablo rolled his tongue on her lips which binalik naman ni Rachel ang gesture. Pareho na silang namumula habang unti-unting umiinit ang kanilang mga halikan. Biglang tumigil ang limo at muntikan ng mahulog sa upuan si Rachel. Are you okay? Tanong ni Pablo at tumango si Rachel. Tumingin sila pareho sa labas ng bintana at nakita na nasa harapan na sila ng hotel. Ngumiti si Rachel at tumingin kay Pablo. So, I think I have to go, sabi niya kay Pablo at medyo nahihiya. Pero bago pa makababa si Rachel sa sasakyan, hinawakan ni Pablo si Rachel sa kamay niya. Isang ngiti at blush ang nakita ni Rachel mula kay Pablo. That made her heart skip a bit. Pwede ba na magstay ako? Tanong ni Pablo. Medyo nahihiya rin. Lumaki naman ang ngiti ni Rachel at tumango. Tumungo sila sa hotel room ni Rachel. May kape dyan. Pwede kang magpatimpla if you want. Or order any food, sabi niya kay Pablo habang hinuhubad ang mga sapatos. Magsha-shower lang ako nang mabilisan, dagdag niya, sabay punta sa banyo. Tumango si Pablo at napaupo sa sofa, looking around the hotel room. Bigla niyang naalala ang halik na naganap sa sasakyan kanina-kanina lang. Muli, tumibok na mabilis ang kanyang puso, wanting more. More of Rachel. Hindi niya alam kung anong kakaibang nag-uudyok sa kanya. Napabuntong hininga si Pablo. Sabay hubad ng waistcoat at blazer and unbuttoning the first 2 buttons of his polo. Nanatili siyang nakaupo. Hinihintay si Rachel na matapos ang pag-shower. Ilang minuto pa, lumabas na ng shower room si Rachel at nakabihis na. Isang oversized white shirt at black jersey shorts. Medyo boyish ang getup. Nagulat si Pablo sa suot ni Rachel, pero ngumiti siya. Sorry siguro hindi ka sanay na makita ako na ganitong suot ko. Dito kasi ako komportabling matulog sabi ni Rachel habang natawa. Tumayo si Pablo at nilapitan si Rachel. I'm not bothered. Truth be told, interesting ka, sabi niya, while tucking a hair lock behind Rachel's ears. Pareho nilang tinitigan ang isa't isa sa mga mata at tumingin sa kanilang mga labi at balik sa mga mata. Isang desire na buo sa loob nila. Desire to have each other. Both of them leaned to each other,
habang nag-glance back and forth in their eyes to their lips. At andun na nga desire. Desire na halikan muli ang isa't isa. Then, more. May I? Bulong ni Pablo, asking for her consent. Tumango si Rachel na may ngiti. At muli, nagtagpo ang kanilang mga labi. At parang isang iglap, pareho na sila nakahiga sa kama, hubadan underneath the blanket covers. Hindi maitago ni Rachel ang kanyang mga gasping and whimpering in pleasure every time na gumagalaw si Pablo. Habang si Pablo naman, every time he is with her, he lowly feel every movement of her body. Kinagat niya lightly ang collarbone ni Rachel, then hinalikan niya sa mga labi muli, full of passion. Ang isang hindi madetermine na feeling. Perhaps, love? Love nga ba? Or akala lang nila? At ngayon, hindi ito tulad ng one-night stand nila. Hindi lang siya basta-bastang may nangyari. It already feels like na-close na siya sa making love. Hindi nila ma-deny sa sarili nila na this time, there's a feelings involved. At least, yun ang naramdaman nila. Lumipas ang gabi at dumating ang madaling araw, mga 5 a.m. Nakahigang magkatabi sa kama sina Pablo at Rachel habang nakakumot yakap-yakap ni Pablo si Rachel habang tulog ang babae. Mayat mayay, biglang sumisigaw at umiiyak si Rachel na nagpagising kay Pablo. No, ayoko. Why? No, please. Pag-iyak ni Rachel. Sumimangot si Pablo at ginising si Rachel, shaking her, which did not wake her up. Shell! Shell! What's wrong, Shell? Nananaginip ka! Nang magising si Rachel, bigla siyang lumayo kay Pablo out of fear. Habang naiyak, naramdaman ni Pablo ang isang kirot sa kanyang dibdib at nagsalita ng mahinahon. Calm down. Ako lang to. Hindi kita sasaktan. Sabi niya in a hushed and comforting tone habang dahan-dahan niyang nilalapitan si Rachel. No! Huwag kang lumapit! No! Tinitigan ni Rachel si Pablo habang natulo ang mga luha niya. At maya-mayalay, hinayaan na niya si Pablo na yakapin siya. And she felt secured and safe sa loving na yakap ni Pablo. She felt loved. She felt comforted. Habang hinihimas ni Pablo ang buhok niya. Don't be scared, Shell. I'm here. I'm gonna protect you. Mga salitang napakawalan ni Pablo para ma-assure ang dalaga na nasa safe place ito. Doon napagtanto ni Pablo na may mga bagay na hindi pa niya alam tungkol kay Rachel. Marami pa. Baka nangyaring meron itong nakaraan na bumabagabag sa kasalukuyan ng dalaga. At kung ano man yon, he thinks he is willing to accept and listen to her when she's ready. And soon enough, muling nakatulog sa comforting hug ni Pablo si Rachel. Never inakala ni Rachel na may taong magpaparamdam sa kanya ng true comfort. At nagustuhan niya iyon. And once again, nakatulog sila kung saan yakap muli ni Pablo si Rachel. And this time, mas mahigpit na naging dahilan upang makaramdam si Rachel na safe and secure siya. Lumipas ang ilang oras, si Pablo ang unang nagising. Tinitingnan niya si Rachel na tulog at nakikita pa ang mga smile sa mukha ni Rachel. Napangiti rito si Pablo. Masaya na kalmado na si Rachel. Hindi niya kinaya ang kanina madaling araw na makita si Rachel na umiiyak at nagpapanik. Nasaktan siya. Kaya relieved siya na nakikita niya na nakangiti ngayon habang tulog ang dalaga. Maaliwalas pa rin ang mukha. Biglang nag-vibrate ang phone ni Rachel at tiningnan ito ni Pablo since katabi lang nila. Napansin kaagad ng binata. Napakaraming missed calls sa phone nito. But the problem is, galing lamang sa isang numero ito. Hindi pa registered. Kumunat ang noon ni Pablo. Pamilyar ang numero sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung saan at
Kailan niya ito nakitang numero? Tumunog ulit ang phone with the same number calling. And with that, kinuha ito ni Pablo at akma ng sasagutin para malaman kung sino ang kanina pang tumatawag. At doon na nga po nagtatapos ang ating Kabanata 5. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung sino sa tingin nyo ang tumatawag. Si Mr. D kaya ito? Ano na lang kaya magiging reaksyon niya pag narinig ang boses ni Pablo? Ano rin kaya magiging reaksyon ni Pablo pag narinig ang boses ni Mr. D? Magkakakilanlan kaya sila? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. But it's different now, Shell. I'm here now. Meron ka ng pwedeng ibang kakampi. Pag-a-assure ni Pablo kay Rachel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pipindutin na sana ni Pablo ang answer button. Pero bago pa niya ito masagot, nagising si Rachel at hinablot ang cellphone niya mula sa mga kamay ni Pablo. Tiningnan ni Rachel ang phone niya naka-on at nagre-ring. Nakita ang number na tumatawag at agad niya itong pinatay. Binalik niya ang kanyang tingin kay Pablo at nagalit. Ba't ka na ngayon alam ng gamit ng iba? Tanong niya, medyo nagiging defensive na. Pero walang reaksyon si Pablo sa galit ni Rachel at tinanong na lang na, so, meron niyang iba. Oh well, what do I expect? Kaya nga nagbabayad siya noong unang gabi na nagpanggap tayo, di ba? All about money. Mula sa sinabi ni Pablo, isang mainit at malakas na sampal ang ibinigay ni Rachel sa kanya. Sa sobrang lakas, halos nag-iwan ng pulang-pula na tatak ng palad ni Rachel sa pisngi ni Pablo. Wala kang alam sa buhay ko. Sigaw ni Rachel kay Pablo. Kumunat ang noon ni Pablo habang inilapag niya dahan-dahan ang kanyang kamay sa pisngi niya na tinamaan ng sampal ni Rachel. He hissed in pain. Kahit sampal lang ito, mahapdi ito. As if gawa sa bakal ang kamay ni Rachel. More importantly, hindi siya sigurado kung ano gagawin niya nor nararamdaman niya. Malulungkot ba siya dapat at mag-sorry sa kanya o magagalit pa siya? Ano bang problema mo? Tanong ni Pablo kay Rachel. His tone is lacing with annoyance and anger. Sumimangot si Rachel. Anong problema ko? Anong problema mo? Ibinalik niya ang tanong habang in-emphasize ang salitang mo. Ba't ka nangangailam ng gamit ng iba at kung makahusga ka? As if kilala mo yung tao. Umirap si Pablo at bumaba ng kama. Kinuha niya ang kanyang mga pantalon na nakahilatay sa sahig. You know what? You're just too difficult, sabi niya kay Rachel. Kanina, akala ko okay tayo. Pero ngayon, I don't understand. Hindi ko alam. Don't worry. You're also difficult. Wika ni Rachel. Just leave. I don't need you. Bumaba siya ng kama at binalot ng kumot sa kanyang hubad na katawan at pinulot ang polo ni Pablo na nasa higrin, nasa kabilang side ng kwarto niya. Tsaka ibinato niya ito kay Pablo. Leave. Sinalo naman ni Pablo and leered at Rachel. Oh yeah, I'm leaving. Pero, pwede namang hindi iba to ang gamit ko, right? Abot mo na lang, sabi niya sa sarkastiko na pangungusap. Sinuot niya ang kanyang polo at kinuha ang kanyang waistcoat at blazer. Sinuot niya ang kanyang sapatos at binuksan ang pinto. Lumabas siya ng hotel room at binagsak ang pinto on purpose para malaman ni Rachel na umalis na siya. Rachel flinched when Pablo slammed the door shut. Nagstamp siya ng kanyang mga paa at nahiga sa kama habang nasigaw. Maya't maya pa,
Oras na ulit ng flight pabalik ng Pilipinas. Maaga nakarating si Rachel. Nakasimangot at kita ang galit at inis sa kanyang mukha. Paglapit niya sa kanyang crewmates, napansin nila ang bitter expression sa mukha ni Rachel. Kumunat ang kanyang noo. Nagtataka kung ano kaya nangyari kay Rachel. Kung bakit ganito ngayon ito. Rachel, okay ka lang ba? Tanong ni Jeric. Nilapitan ng kaibigan. Biglang ngumiti si Rachel sarcastically. Yes, okay na okay ako. Ba't mo naman natanong? Sagot niya. Pilit na ipinatunog na masayahin and also very sarcastic. Ngumiti si Jeric. Sheepishly. Kasi parang galit ka. Paglaso ni Jeric. Lumaki ang ngiti ni Rachel pero halatang halata na sarcastiko ito. Parang? Inulit ni Rachel ang sinabi ni Jeric. Hindi lang ako basta parang galit. Wika niya. Making air quotations sa parira lang parang galit. Tas bigla niya itinaas ang boses niya. Galit talaga ako. Sumimangot si Olivia at nilapitan si Rachel. Sagrado, kung galit ka, pakilabas ito sa trabaho. You need to be professional for yourself, the company and our passengers. Pagpapaalala ni Olivia kay Rachel na kalmado. Kumalma ka. Breathe in, breathe out. She instructed. Sinunod naman ito ni Rachel. Huminga siya ng malalim and breathe out at ginawa niya ito paulit-ulit hanggang sa kumalma na siyang tuluyan. Saka dumating si Brian kasama ni Pablo. Nang makita ni Brian na kompleto na ang crew, ngumiti siya. Buti naman at kompleto kayagad tayo. This is a great start, sabi niya. Co-opting his sense upang ipakita ang tuwa niya. Nagtinginan sina Pablo at Rachel sa isa't isa and looked away from each other with, Napansin ito ng crew at nawala ang ngiti ni Brian. Para malighten ang atmosphere, he chuckled sheepishly. Okay, review natin ang flight schedules and the rest, sabi niya agad at binago ang topic. During crew meeting, sobrang tense ng atmosphere. Sa sobrang kagalitan ni na Pablo at Rachel sa isa't isa, naramdaman ng iba ito. Naramdaman nila ang sobrang tense. Nagtataka naman din sila kung bakit bad mood ang iba. Lalo na ang dalawa, si Pablo at Rachel. Magkagalit pa ang dalawa, pero wala silang time na magchismisan. Mapapansin na pareho silang nag-iiwan ng mga katagang may mga double meaning. Nagsimula na ang flight at nag-take off na ang plane. And during the entire flight, ramdam ng mga crewmates ang bad mood na dalawa. Nakasimangot si Pablo habang tinutulungan magpalipad si Brian. Habang si Rachel naman ay ngingitian lang ng mga pasahero. Tapos sabay simangot na pag nakatalikod na sila sa kanya o pag siya'y nakatalikod sa kanila. May one time pa nga nung pumunta muna sa food area si Pablo para uminom ng tubig coincidentally. Pumunta rin dun si Rachel para kunin ng food trolley. Pabalik na ng cockpit si Pablo habang papasok naman ng food area si Rachel na magkasalubungan dalawa sa daan. Hindi nila tinitingnan ng isa't isa. Basta na lang silang umiwas. Nilampasan ng isa't isa without sparing glance. Ilang oras pa, nakarating na ang eroplano sa Pilipinas. Naglanding na at ginawa nila ang same routine. At hanggang pagtapos ng flight, ramdam pa rin ang tense atmosphere sa pagitan ni na Pablo at Rachel. Noong pagbaba na sila sa eroplano, nakita ng crewmates kung paano tumalikod at lumakad papalayo si Rachel sa pintuan nung pababa na si Pablo. Sa my grounds naman, napansin din nila kung paano umiwas si Pablo kay Rachel by speeding up sa paglalakad. Pero binilisan din ni Rachel ang paglalakad. Inunahan pa si Pablo. Habang naglalakad papasok ng airport para tumungo sa exit, huminto sa paglalakad si Rachel at napahinto rin si Pablo. Nagtataka kung bakit tumigil si Rachel. Biglang tumingin si Rachel kay Pablo. Huwag mo nga ako sundan. Hindi kita sinusundan. Lalabas lang ako ng airport. Sagot ni Pablo. Ito yung daan sa pinakamalapit na exit. Napupuntahan ko rin. Hala, parang isip ng flight crewmates nila na makita nila ang dalawa na nag-aaway. Buti na lang, ang dinaanan nila ay kung saan walang masyadong tao.
kaya't ito ang kadalasan na dinadaanan ng mga flight employees. Sino may sabi sa'yo na pupunta ako ng exit? Wika na Rachel. Pataray habang itinaas ang isang kilay. Bakit? Saan ka ba pupunta? Tanong ni Pablo. Pataas din ang boses. Ba't mo gustong malaman? Sabi mo dun ka sa exit pupunta eh. So, ano pa pupuntahan mo sa pagdaan dito? Rachel crossed her arms. Sa CR. Sagot niya. Nag-isip muna. Naubo si Pablo at tinuro ang nasa likuran niya. Nadaanan mo na yung CR oh. Gusto ko yung CR dito eh. Bakit ba? Biglang nakaramdam ng hampas sa ulo ang dalawa. Hinampas sila ni Olivia ng isang pamaypay na dala niya. Hindi ba talaga kayo titigil? Kung mag-away kayo para kayong mga aso't pusa. Sinabihan niya ang dalawa. Simimangot ang dalawa. As they rubbed their heads, pumulong sila ng sorry kay Olivia at nagpatuloy na. Kung saan man pumunta. Lumabas ng airport si Pablo. Hinihintay ang kanyang assistant na dalhin ang kanyang kotse. Nilabas niya ang kanyang cellphone at tinext si Miles. Tinanong kung nasaan na siya. Saka tinabi ang phone sa bulsa niya. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo while tapping his foot on the ground impatiently. Ang tagal. Bulong niya. Ilang minuto pa. Dumating na ang kanyang kotse. Lumabas ng driver seat si Miles at ibinaba ang car keys kay Pablo na sinalo ni Pablo. Saka pumasok at naupo sa passenger seat si Miles habang si Pablo naman ang nag-drive. Ini-start ni Pablo ang kotse at saka nagmaneho pa uwi. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang tumunog ang cellphone ni Pablo na nasa bulsa niya. Kinuha niya ito ng isang kamay at inilock ang phone niya gamit ang fingerprint niya. At saka inabot ito kay Miles. Miles, pakibasa nga ng notification. Pakiusap niya. Tinanggap ito ni Miles at tinignan ang notification sa phone niya. Sir, binilik po ni Miss Sagrado yung 500,000 bank transfer. Pag-inform ni Miles, nandaki ang mga mata ni Pablo, pero nanatili na nakatingin sa kalsada. Pero nagtaka siya at nagulat kung bakit binalik ni Rachel ang pera. After all, nag-play hard to get pa siya sa kanya tapos ibabalik lang pala ang pera sa kanya. Gusto niya sanang malaman ang rason ng pagbalik ni Rachel ng pera. Pakitawagan nga siya. Loudspeaker please. Sabi niya kay Miles, which sinunod ng assistant. Pero hindi na ma-reach ang number ni Rachel. Ang sinabi lang ay, the number you had dialed is currently unattended or out of coverage area. Please try your call later. Sumimangot si Pablo habang patuloy na nagmamaneho at nakatingin sa kalsada. Alright, just send back the 500,000 sa kanya. Wika ni Miles. Tumango ang assistant niya at sinubukang ibalik ang pera kay Rachel. Pero nagbabounce na ang pera. Sir, parang blinak na ho yung account niyo sa account ni Miss Sagrado. Hindi ho kayo makapag-send or anything na magkaroon ng connection at transaction sa kanyang account. Miles informed him habang binalik ang phone kay Pablo. Kumunat ang noon ni Pablo. Hindi siya makapaniwala na ang pera na hiningi ni Rachel ay ibinalik lang sa kanya. In fact, hindi niya ito inaasahan. Naalala niya ang sinabi niya kay Rachel nung nasa Chicago sila. Naalala niya kung paano niya sinabihan si Rachel na mukhang pera at kagad siyang nakonsensya sa mga sinabi na yun. Hinusgahan ko siya kaagad kahit hindi ko naman talaga siya gaanong kakilala. Isip niya habang gumagana ang isang sharp turn sa pagmamaneho para bumalik sa airport. Hoping na baka nandun pa si Rachel para makausap niya. Nandaki ang mga mata ni Miles, sabay hawak sa car grip handles. Sir, pagsigaw niya sa gulat at takot kung paano mag-sharp turn ang kotse at ang bilis ng takbo sa pagbalik. Mabilis na pinatakbo ni Pablo ang kotse pabalik ng airport. Wala pang 5 minuto. Nakarating sila sa airport. Sa may sidewalk, nakita niya si Jeric, kaibigan ni Rachel. Lumabas ng kotse si Pablo at nilapitan si Jeric. Jeric, oh, Officer Garcia. Tinaas si Jeric ang isang kilay. Nagtataka kung bakit nandito pa si Pablo. Dahil ang alam niya ay umalis na.
Did you see Rachel? Tanong ni Pablo. Kaalis lang po niya. Sagot ni Jeric. Nakita niyo kung paano sumimangot si Pablo at pinanood ng piloto kung paano niya kaumutin ang kanyang ulo. Kinunat ni Jeric ang noo niya. Why po? Is there anything I can help? Pwede naman na. Hindi mo na pala sabihin. Dagdag niya bilang respeto sa kanilang privacy. Napabuntong hininga si Pablo. Hindi mo naman kailangan malaman kung anong pinag-awayan namin. Wika niya. But I know you're friend with Rachel, right? Tumango si Jeric sa tanong ni Pablo. Can you help me? Help me